Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago ang lahat, mga minamahal kong mga kababayan, no, pinasasalamatan at binabati ko po sa umagang ito ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Elisa Araneta Marcos na talagang nakakaranas ng iba't ibang mga paninira, fake news, ha? At syempre, pinasasalamatan din po natin maging mga kababayan natin sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa umaga pong ito mga kababayan, kahapon marami pong nag-message sa akin, lalong-lalo na po yung ating mga kasama, kaisa, kapatid, o kapanalig, o ano ba man, no? So, isa din sa nag-message sa akin, siyempre, hindi maiiwasan, yung ating mga kalaban, o yung mga ulupong, mga aso, mga galamay, mga garapata, ni Eduardo Manalo na siya pong humahawak ngayon sa reliyong Iglesia ni Cristo, pero ngayon po ay nagmistulang Iglesia ng Diablo, no? Talaga naman yung magandang pangalan na Iglesia ni Cristo ay talagang halata pong nagmistulang isang kulto, at talagang kulto talaga kahit sinong tanungin natin, no? Walang pari na magsasabi na ang Iglesia ni Cristo ay ganito, ganyan. No? Huwag na tayo. Maliban na lang sa pari siguro kung mababayaran nila. No? So, ako ay nakakita o ako ay nakapanood ng isang video na nire-request po nitong ating kaibigan. Sino yung kaibigan natin na yan? Walang iba kundi yung malaking mata, na kontrabida sa magandang ginagawa ng ating mga congressman. Walang iba kundi yung nagmamarunong na akala mo talaga siya na yung pinakamarunong, pinakamabuti, pinakamagaling na congressman, na samantalang sa kanyang termino bilang congressman wala itong nagawang maganda. Kung hindi lang ito ginagamit yung kanyang reliyon, walang boboto dito at hindi ito mananalo. Kaya nga lamang, alam nyo naman, mayroong reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon, unang-una, syempre, para magpaupo ng mga taong gusto nila. Kahit pa ito ay magnanakaw, kahit pa ito ay mandarambong, kahit pa ito ay traidor, kahit pa ito ay makasarili. Dahil napapakinabangan nila. So, napanood ko kahapon, kagabi, na nire-request nitong ni Marculeta na ipatawag daw ako. Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Hindi Quadcom eh. Tricom. Hindi ako nagkakamali. So, para sa akin, may nakarating po kasi sa akin na balita, timbre, impormasyon, na kapag lumabas ako, ang pinakaplano talaga ng Iglesia ni Manalo ay ipatumba ako kasunod ni Gold Dangal. Sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, kaya po nila pinatay si Gold Dangal para po magbigay mensahe sa akin. Gusto nilang ibigay o ipaabot sa akin na kung si Gold Dangal nga na nagbiro na kulto sila, agad nilang pinapatay o pinatay. Ako pa kaya. So, akala naman ng mga tolongges, mga gago, mga demonyo, lalong-lalo na yung mga membro ni Eduardo Manalo na isang mongoloid, matatakot nila ako. Mga putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko.
Mga gago, mga siraulo kayo. Kung yan ang paniniwala ninyo na matatakot ninyo ko, mga diputa. Ha? Kung si Eli Soriano nagawa ninyong takutin, mga gago kayo. Mga putang ina ninyo. Huwag ako. Dahil kung ano man ang binibigkas ko ngayon, ay nararapat lamang na sabihin sa mga taong katulad ninyong mga dimuho kayo. Ha? Ngayon, gusto ni Marcoleta na ipatawag ako. Yan. Ngayon, bakit nga ba gusto niya akong ipatawag? Dahil ba sa sinabihan ko siya na demonyo? Bakit? Hindi ba totoo, Marcoleta? Sa tingin mo, hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Nirereklamo mo ako dahil fake news yung sinasabi ko? Ha? Kaya ka nandiyan dyan, nirereklamo mo ako dahil hindi ka sang-ayon sa fake news. Ha? Talaga lang ha? Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paninira ng mga Duterte, sang-ayon kang putang ina mo ka. Ha? Sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira, ha? Sa ginagawang mabuti ng mga congressman diyan sa Quadcom, isa ka. Ha? Sa tumutuligsa at sumasang-ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa magagandang ginagawa ng mga congressman dyan. Ha? Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na si Epifanio Labrador ay sang-ayon sa ginagawa ng mga congressman dyan na imbestigahan si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos. Kaya wag kang magmukhang sang-ayon ka sa kabutihan kang putang ina mo ka. Ha? Wag kang magdadrama dyan na para bagang sang-ayon ka sa katotohanan at sa magagandang gawain. Dahil kung sang-ayon ka sa katuwiran, sa katarungan, sa kabutihan, edi sana kaisa ka ng mga Quadcom. Sana kaisa ka ng mga congressman dyan na nagpapanagot sa mga taong mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan kang dimuho ka. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, na sa paninira ni Sara Duterte sa administrasyong Marcos, kaisa ka. Ayaw mo ng fake news? Ayaw mo ng minumura ka? Pero kasama ka at natutuwa ka kapag minumura ng mga Duterte, sinisira ng mga Duterte ang pangalan ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kang tarantado ka. Gagamitin mo yung pagiging congressman mo? Ha? Dahil alam mo na yung nagsasalita ay isang taong walang-wala. Isang taong walang kapangyarihan. Isang hamak na pobre ang gusto mong ipatawag sa Quadcom. Bakit hindi mo pinatawag si Sara Duterte? Ayaw mo ng fake news, di ba? Bakit hindi mo pinapatawag yung mga Duterte? Si Basti Duterte, ayaw mo nagmumura, di ba? Ayaw mo ng fake news na may kahalong pagmumura, di ba? Bakit hindi mo ni-request na kung pwede isama natin dito si Basti Duterte, yung mayor ng Davao? Ayaw mo. Kasi kakampi mo. Ba't di mo sinabi na unahin muna natin yung mga malalaking tao, yung mabibigat na tao? Unahin muna natin si Sara para walang masabi yung mga pobre na kapag maliliit, ayun, ganyan, ganito. Pag mayayaman, accept. Ligtas. Hindi naririnig. Hindi nakikita. Hindi pwedeng kasuhan. Hindi pwedeng ipatawag sa Quadcom kang dimuho ka. Kung gaano kalaki ang mata mong diputa ka, ganun din kaliit yung utak mong gago ka. Ngayon, may mensahe naman ako sa mga congressman, lalong-lalo na sa mga iniidolo ko. Congressman Akop, Congressman Abante, Dan Fernandez, kayong lahat na membro ng Quadcom, ni minsan hindi ko kayo iniwan. Pinaglaban ko kayo kay Marcoleta.
Dahil alam kong tama ang pinaglalaban ninyo at tama ang ginagawa ninyo. Sana lang walang halong pagpapapogi ang ginagawa ninyo. Sana lang hindi nyo to gagawin sa akin, hindi nyo ginagawa to sa akin para lamang maging malinis, maging mabango kayo sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Sana lang. Galit si Marcoleta. Akala mo naman itong diputa na to, hindi kasabwat, hindi kakampi ng mga Duterte na naninira sa administrasyong ito. Tarantado ka, Marcoleta. Sasabihin mo pa, malinis ka. Ginagawa mo lang kung ano yung dapat, ano yung ganito. Pinagmalaki mo pa yung reliyon mo. Bakit? Nagtanong ka ba sa mga kaparian, mga pastor, at sa ibang reliyon? Kung tutusin, kung hindi nyo lang tatakutin, hindi nyo lang papatayin yung mga magsasalita, 99% ng mga Pilipino sangayon sa sinasabi ko na kulto ang reliyon ninyo. Ha? Ba't ayaw nyo tanggapin na talagang kulto yung reliyon ninyo? Saan ka nakakita? Ha? Na masigit. Excuse me po. Saan ka nakakita ng isang reliyon na mas mataas yung kalagayan nung leader nila sa reliyon kesa sa Diyos na sinasamba nila at pinaniniwalaan nila at sinusundan nila? Biruin ninyo? Mas mataas pa yung kalagayan ni Manalo kaysa kay Jesus Christ. Pero yun ang nakapront sa simbahan nila. Iglesia daw sila ni Cristo. Pero mas mataas ang kalagayan ni Manalo o Felix Manalo kaysa kay Cristo. Dahil si Cristo, tao lang sa mga demonyong ito. Samantalang si Manalo, anghel agad. Di ba naman kayo mga baliw kayo, mga diputa kayo? Marcoleta, uulitin ko. Ha? Pero, kung hindi man ako makapunta dyan sa Quadcom o dyan sa Tricom, pwede ako magsalita Zoom o live, tawag dito, hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganyan. Pwede ako magsalita at sisiguraduhin ko sa iyo. Wala akong pakialam kung magagalit man yung mga iniidolo kong mga congressman dyan sa akin. Pero mumurahin pa rin kitang putang ina mo. Ha? Mumurahin pa rin kitang tang ina mo ka. Kung magmalinis ka. Putang ina mo kung di ko pa alam. Sasabihin mo, hindi mo ko kilala. Gago. Kung di ko pa alam. Simula nung tinira kita. Alam ko, yung mga nagme-message sa akin ng ganito, ganyan, mga masasamang message. Ikaw yun, putang ina mo ka. Wala kang kasalanan sa akin? Yes! Wala kang kasalanan sa akin. Yan ang alam mo. Yan ang alam mo. Yung pagtatrader mo, pagsang-ayon mo sa mga Duterte, sasabihin, wala kang kasalanan sa akin? Meron. Dahil ang pinaglalaban ko ay katotohanan. Hindi ka ba naman loko kang diputa ka? Kung magmalinis ka dyan. Papatawag mo ko kasi sasabihin mo, minura kita. Tarantado ka. Dapat lang talaga sa'yo dahil yung itsura mo sa lahat ng mga congressman dyan, ikaw pinakapangit. Wala ka pa sa imperno, mukha ka ng diablo. Tinitignan mo ba sa salamin yung itsura mo, Marcoleta? Tingnan mo yung itsura mo sa ibang mga itsura ng mga congressman dyan. Wala ka pa sa imperno, mukha ka ng diablo. Kaya kita tinitira, Marcoleta, para maintindihan mo lang, abogado ka pa naman, diputa ka. Kaya kita tinitira. Nagsimula yun sa pagiging kontrabida mo. Sa mga congressman na kung saan naghahangad ng katarungan para sa mga mahihirap. Yung itsura mo, sa totoo lang, Labrador ako pero mas mukha kang bulldog. Sa totoo lang, sa itsura mo. Piste ka. Tinira kita. Dahil nagiging abogado ka, nagiging tagapagligtas ka ni Mary Grace Piatos na dapat managot sa 125 million. Pero ang ginagawa mo, pinagmumukha mo mga sinungaling.
Pinagmumukha mong namumuliti ka lang ang mga congressman katulad ni Congressman Acop, Congressman Abante. Tarantado ka. Ha? Kaya kung sino man sa atin ang dapat tanungin, ikaw yon. Bakit ka sumasang-ayon? Bakit ka nakikisa? Para naman sinasabi mo, Marculeta, hindi namin napapanood yung mga pinagsasabi mo sa Net 25 na kung saan ang nagmamay-ari niyan yung iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo. Ha? Baka gusto mo sapalpal ko sa iyo yung mga video na pinalalabas mo, sinasabi mo, na pinagmumukha mo na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno, hindi tama pinagmumukha ninyong mga magnanakaw, yung mga congressman. Sira ulo ka, ang galing-galing mo manira, pero ayaw mo palang. Pero kung sa bagay, wala naman ako talagang sinira eh. Dahil kung ano man ang sinasabi ko, totoo. Sisiguraduhin ko sa'yo, makinig ka, bulldog. Ha? Sisiguraduhin ko sa'yo, Marco Beta. Tama ang sinasabi ko. Ngayon, kayo mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang panig ng bansa, o sa ibang panig ng mundo, mali ba ako sa sinasabi ko na kulto ang reliyon? Ha? Ni Marco Beta? Putang ina mo ka. Sorry, mukhang hindi yata bagay sa'yo maging bulldog. Pitbull, pwede pa. Dahil, alam ko kung bakit ka nandiyan sa sa kamera. Dahil inutusan ka ng inyong Panginoon na si Eduardo Manalo. Putang ina ninyo, pag nag-preach pa kayo, akala ninyo para kay mga iisa tono ninyo. Mga kapatid, putang ina ninyo. Ganito ang sinasabi ni Felix Manalo at ni Eduardo Manalo. Kapag mayroong nagsalita tungkol sa kulto nating reliyon, patayin natin. Ha? Marco Beta, sisiguraduhin ko sa'yo, mas maraming Pilipinong magsasang-ayon sa akin kung sasabihin kong kulto ang reliyon ninyo. At 99% ng mga Pilipino ang sasama sa akin at maniniwala sa akin. Ha? Sa mga pastor pa lang eh. Sa mga pari pa lang eh. Lalo na sa mga kapatid nating Muslim. Ha? Alam mo, Marculeta, huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo. At huwag mong gamitin yung pagkakataon. Na congressman ka. Wala naman laban sa iyo si Epifanio Labrador eh. Kung gagamitin mo impluensya, yes. At diyan kayo magaling. Di ba? Sira ulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Gunggong lang ang kakagat sa'yo, tangina mo. Ha? Gunggong lang. Susuko lang ako, magpapakita lang ako kung makakausap ko mismo. Ha? Tatawagan ako, kakausapin ako mismo. Ni House Speaker Martin Romualdez. Magpapakita ako. Kung titiyakin ng mga taga Tricom na makakauwi ako ng buhay, makakauwi ako na maayos. Kung mangangako sila. Alam naman natin kung gaano katuso, di ba? Alam natin kung gaano ka traidor, gaano ka walang niya, gaano ka diablo. Alam naman natin kung gaano ka demonyo yung iglesia ni Manalo eh. Di ba? So, ganun pa man. Marculeta, huwag kang umasa na makikita mo ko dyan sa Tricom, tapos pag hindi ako nagpakita, bababaan mo ko ng ganito, ganyan. Putang ina ninyo, unahin nyo muna si Bantag, pati si si Roque. Ha? Marculeta, unahin mo muna. Si Bantag. Pati si Roque. Huwag yung i-focus sa maliit na tao. O sa maliliit na tao na walang kalaban-laban. Yung oras ninyo. Siguro, kaya siguro nila gusto ako dahil talagang tinatamaan sila. Dahil totoo yung sinasabi natin. Ganun lang kasimple yun.
siguro guilty ka o totoo ang sinasabi ko sa inyo, mga dimuho kayo. Mga putang ina to, akala siguro na mga to. Pag lumabas yung pangalan ko dun sa Tricom, titigil na ako, mga gago. Ha? Pero ganun pa man, hindi nawawala ang aking pagrespeto sa aking mga iniidolong congressman. Lalong-lalo na yung mga congressman na naging kasapi ng Quadcom. Especially, siyempre, Congressman Abante, Congressman Acop, at siyempre, yung mga congressman dyan na talagang hinahangaan natin. Basta, lahat ng membro ng Quadcom, mabuhay po kayo. At kahit anong mangyari, nasa likuran niyo po ko at paglalaban ko kayo sa mga taong katulad ni Marcoleta. Ha? Sana lang po ay wala pong magpapagamit sa inyo at hindi nyo gagamitin ang inyong mga posisyon o hindi nyo gagamitin yung pagkakataon para magpapogi sa iglesia ni Manalo na kung saan sabihin na lang natin nagkakaisa kung sino yung gusto nilang iboto. Alam ko na nagpapasikat si Marco Beta, inaangkin mo ngayon na sira ulo sa bagay. Hindi naman niya yung reliyon naman kasi niya, reliyon ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi naman iglesia ni Cristo Dahil tulad ng sinasabi ko, ang nababasa ko kasing iglesia ni Cristo sa Biblia, malayo. Siya pinapakita at ginagawa ng iglesia ni Manalo. No? Dahil ang tunay na iglesia ni Cristo, para sa kanila, mas higit ang kalagayan ni Cristo sa isang leader, kay Pablo, kay Pedro. Pero dito sa iglesia ni Manalo, putang ina, mababa ang kalagayan ni Cristo sa kanila, tao. Samantalang si Felix Manalo, anghel. Tapos ayaw yung tanggapin ng kulto kayo. Ay sinong tanongin ninyo, pare, ministro, born again, Sabadista, Baptist, lahat yan sa ngayon sa akin sa sinasabi kong kulto kayo. Kaya wag niyo pagpilitan, hindi kayo kulto. Kaya nga nyo gusto ipapatay si Brother Eli noon dahil sa binuking kayo, na kulto kayo. Diba? Pero ganun pa man, Marcoleta, makinig ka. Huling-huling sasabihin ko sa'yo bago ako magtapos dito sa aking programa. Putang ina mo! Tarantado ka. Dapat lang sa'yo, huwag ka magreklamong pitbull ka. Dahil aso ka ng demonyong Diablo na katulad ni Eduardo Manalo. Yun lang. Kaya sa mga kababayan natin, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.